Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin ang Apokripa. Kasama ba ang Apokripa sa Bible? So pag yung Apokripa, ito yung sinasabi na ito yung mga sulat o yung mga kasulatan na nadagdag ng mga Kristiyano o ng mga unang Katoliko noong unang panahon. So marami yun, marami yung apokripa na sinasabi na iyon. Isa doon yung mga yung Tobit, Judith, Maccabees, Wisdom, Scratch, and Baruch, ewan ko ano yan, pero yun sinasabi nun yung ang pinakang point is yung apokripa. Ayun yung mga dagdag o yung mga nadagdag ng tao, yung mga dinagdag na ng tao. So kumbaga, may mga pagtatalo sa iba't ibang grupo ng relihiyon na ba't daw dinagdagan, bakit daw binawasan, yung kung ano yung mga sinulat ng mga apostol. So ito yung tatalakayin natin ngayon, kung totoo ba iyon or kung kasama ba iyon. So sa Luke chapter 24 verse 44, sabi rito, He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." So sa Tagalog, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at aklat ng mga awit. So, yun, punta tayo sa unang katuruan ng sabi rito. Authenticated by Jesus and the Apostles. So sinasabi rito kung ang mga dapat paniwalaan natin or yung mga dapat na maging basehan ng pananampalataya natin ay yung mga nasulat lang, yung mga sinulat lang ni Jesus at yung mga sinulat lang ng mga apostol. So yun yung sinasabi rito, dapat doon natin ibase, yun yung gawin natin basehan ng relihiyon natin or ng paniniwala natin, yung mga sinulat lang ni Jesus at nung kanyang mga apostol. So ikalawang teaching ang sabi rito, authored by the apostles and the associates. So yun nga, gaya ng sabi ko na yun nga, yung mga sinulat ng mga apostol. Kasi yun nga, kapag sila ang nagsulat, ibig sabihin totoo yan. Kapag sila ang nagsulat, ibig sabihin credible yan. Ibig sabihin yan ay katotohanan. So yun dapat yung mga pinaniniwalaan natin. Dapat titingnan natin sino yung nagsulat. When it comes sa Bible, dapat when it comes sa pagpili ng paniniwalaan ng kung ano yung paniniwalaan natin, is dapat titingnan natin kung sino nagsulat. And sabi rito, paniniwalaan mo lang yung mga sinulat ng mga apostolo. So sa ikalawang teaching ang sabi rito, accepted by the Universal Church. So merong Universal Church na tinatawag dito. So every time na may debate or every time na may hindi pagkakasunod or pagkakalituhan, merong organisasyon na ganun sa iba't ibang grupo. Nagtitipon doon para pag-usapan kung ano nga ba yung totoo, para pag-usapan kung ano nga ba talaga yung katanggap-tanggap. So yun yung gawin natin basehan ng mga paniniwalaan natin when it comes sa Bible. So dapat accepted by the Universal Church. So sa unang application punta tayo, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? So unang-una, engage in a healthy dialogue over this topic. Yun nga, healthy dialogue. So yun nga, hindi natin kayang alisin na ang mga tao dito or ang mga iba't ibang relihiyon dito sa mundo ay may iba't ibang paniniwala at pagkakaintindi sa Biblia. Kaya ang kailangan natin gawin is magkaroon ng healthy dialogue. Healthy dialogue, ibig sabihin payapa, ibig sabihin magandang pag-uusap, hindi yung mga nag-aaway, hindi yung mga debate na napupunta sa awayan, ganun. So kumaga, yun, pag-usapan ito ng may pagmamahal at pag-usapan ito ng mabuti. Pag-usapan to ng may kapayapaan, healthy dialogue. So sa ikalawang application ay sabi rito, build our faith on Jesus and apostles. So yun, gaya ng sabi ko, buuin natin or kumbaga i-enhance natin or i-build natin yung mga pananampalataya natin and yung tiwala natin
kay Jesus lamang at sa mga apostol. So kung ano yung sinabi ni Jesus, yun lang ang paniwalaan. Kung ano yung sinabi ng mga apostol, yun lang ang paniwalaan. Kasi nga, yun yung totoo eh. Sila yung mga naandun ng mga panahong iyon eh. So sa ikatlong application, ang sabi rito, examine all authorities and beliefs using the Bible. So yun nga, pag-aralan, ang tanging maging basihan lang natin is yung Biblia na sinulat ng mga apostol. So yun nga, yun yung gawin nating parang yun yung gawin nating otoridad. Kumbaga yun yung gawin nating basehan nga gaya na sinasabi ko na yun nga, na ibase lang natin yung pananampalataya natin at yung mga gawain natin at kung ano yung paniniwalaan natin doon sa nag-iisang Biblia. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.